Sa panahon ngayon na halos lahat ng bansa sa Asia ay nagpapalakas ng kanilang hukbong dagat, isang bagong warship concept mula sa South Korea ang biglang naging usap-usapan sa defense community. At kung may sapat na budget ang Pilipinas, posibleng isa ito sa pinakamabangis na barkong pandigma na pwedeng ialok sa Philippine Navy. Ang tinutukoy natin ay ang bagong HDF 6000 frigate concept ng South Korean shipbuilding giant na HD Hyundai Heavy Industries. Hindi ito ordinaryong frigate lang. Ayon sa unang detalye na lumabas, ang HDF 6000 ay isang mini-destroyer concept na may kakayahang magsagawa ng long-range air defense, anti-ship warfare, anti-submarine missions, at maging ballistic missile defense. Sa madaling salita, parang pinagsamang lakas ng frigate at destroyer sa isang barko. At kung iisipin, swak na swak ito sa direksyon ngayon ng modernization program ng Pilipinas. Sa bagong rendering na inilabas ng HD Hyundai Heavy Industries, mapapansin agad na mas lumaki ang disenyo ng barko. Mula sa dating mas compact na frigate concept, ngayon ay umaabot na umano ito sa halos 150 meters ang haba. Iyan ay halos kasinlaki na ng ibang modern destroyers ng ibang bansa. Dahil dito, mas marami itong pwedeng dalhing armas, radar systems, missiles, at sensors. Kapag tiningnan mo ang itsura ng HDF 6000, kitang-kita agad na stealth-focused ang design nito. Mula sa angular structure hanggang sa integrated mast system, malinaw na ginawa ito para mas mahirap ma-detect ng enemy radar. At sa modern naval warfare ngayon, napakahalaga ng low radar signature dahil unang makakita, unang makakaputok. Isa sa pinakamalaking tanong ngayon ay, ano ba talaga ang kayang dalhin ng barkong ito? Bagamat concept pa lamang ito sa ngayon, maraming defense observers ang naniniwalang kayang lagyan ang HDF 6000 ng Advanced Vertical Launch System o VLS. Ito yung missile launching cells na nakabaon mismo sa barko kung saan maaaring mag-launch ng iba't ibang klase ng missiles tulad ng surface-to-air missiles, anti-ship missiles, at kahit anti-ballistic missile interceptors. Kapag nangyari ito, malaking leap agad para sa isang bansang gagamit nito. Sa kasalukuyan kasi, limitado pa rin ang air defense capability ng Philippine Navy. Oo, mayroon ng modern frigates tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, pero kulang pa rin tayo sa tinatawag na area air defense capability. Ibig sabihin, kaya nilang protektahan ang sarili nila laban sa incoming threats, pero hindi pa sapat para magbigay ng malaking protective umbrella sa buong naval task force. Dito pumapasok ang potensyal ng HDF 6000. Kapag nilagyan ito ng long-range radar at mas advanced missile systems, posible nitong protektahan hindi lang ang sarili nitong barko kundi pati ang ibang kasama nitong ships sa isang naval formation. Para ka nang may floating air defense shield sa dagat. At sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, napakalaking bagay niyan. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, malinaw na gusto ng Pilipinas na magkaroon ng credible deterrence capability. Hindi ibig sabihin ito na naghahanap tayo ng gulo, kundi gusto lang nating tiyakin na may sapat tayong kakayahan para protektahan ang ating karagatan at soberanya. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit posibleng interesado rin ang South Korea na ialok ito sa Pilipinas. Matagal ng defense partner ng Pilipinas ang South Korea. Sa katunayan, marami ng military assets ng bansa ang galing South Korea. Nariyan ang FA-50 light fighter jets ng Philippine Air Force, Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy, at iba pang defense systems na patuloy nating ginagamit ngayon. At dahil naging matagumpay naman ang partnership ng Pilipinas at South Korea sa naval projects, hindi imposibleng isa ang Pilipinas sa mga potensyal na future customers ng HDF 6000. Pero syempre, nandyan ang malaking problema, pera. Hindi biro ang presyo ng ganitong klaseng warship. Dahil sa laki nito at sa advanced systems na posibleng ikabit dito, malamang naaabot ito sa daan-daang milyong dolyar bawat isa. Posibleng mas mahal pa kaysa sa mga kasalukuyang frigates ng Philippine Navy. At tandaan, hindi lang barko ang babayaran dito. Kasama rin ang missiles, radar systems, combat management systems, maintenance, training, logistics, at upgrade sa future. Sa madaling salita, kapag bumili ka ng ganitong barko, para ka na ring bumibili ng buong ecosystem ng naval warfare capability.
Pero kahit mahal, maraming defense analysts ang naniniwalang darating din ang panahon na kakailanganin ng Pilipinas ng mas malaking combat ships. Habang lumalaki ang external threats at umiinit ang strategic competition sa Indo-Pacific region, unti-unti ring napipilitan ang maraming bansa na mag-upgrade ng kanilang naval forces. At kung mapapansin ninyo, hindi lang Pilipinas ang target market ng HDF 6000. Ayon sa reports, iniaalok din ito sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia at Denmark. Malinaw na gusto ng South Korea na makapasok sa mas mataas na level ng global warship exports. At sa totoo lang, mabilis na ring lumalakas ang reputasyon ng South Korea pagdating sa paggawa ng advanced military hardware. Noong mga nakaraang dekada kasi, kadalasan Amerika o Europa ang dominant pagdating sa military exports. Pero ngayon, unti-unting pumapasok ang South Korea bilang isa sa pinakamalalakas na defense manufacturers sa buong mundo. Mapapansin mo ito sa dami ng bansang bumibili ng Korean tanks, fighter jets, submarines, artillery systems, at warships. Ang maganda pa rito, kadalasan ay mas mura kumpara sa Western alternatives pero mataas pa rin ang kalidad. Kaya para sa Pilipinas, attractive option talaga ang South Korean systems. Isa pa sa malaking advantage ng HDF 6000 concept ay ang flexibility nito. Dahil concept ship pa lang ito, pwedeng i-customize depende sa requirements ng bibili. Halimbawa, kung gusto ng isang bansa ng mas malakas na anti-air capability, pwedeng dagdagan ang VLS cells at radar systems. Kung mas priority naman ang anti-submarine warfare, pwedeng lagyan ng mas advanced sonar at torpedo systems. Posible ring magkaroon nito ng helicopter hangar para sa naval helicopters at unmanned aerial systems o drones. At sa modern warfare ngayon, napakahalaga ng drones sa reconnaissance at surveillance operations. Imagine mo na lang kung magkaroon ng Philippine Navy ng ganitong klaseng barko habang may kasamang shipborne drones at long-range missiles. Malaking pagbabago agad yun sa operational capability ng bansa. Pero syempre, marami pa ring tanong. Una, concept pa lamang ito. Ibig sabihin, wala pang final configuration at wala pang official customer sa ngayon. Marami pang pwedeng magbago sa design, armament, at systems nito habang ongoing ang development. Pangalawa, kailangan ding timbangin ng Pilipinas kung ano talaga ang pinaka-priority ng modernization program. Mas kailangan ba natin ng mas maraming patrol vessels, submarines, missile systems, fighter jets, o mas malalaking warships? Dahil limitado lang din ang defense budget ng bansa, hindi pwedeng sabay-sabay ang lahat. Pero isang bagay ang malinaw, habang tumitindi ang security challenges sa Indo-Pacific, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng modernong hukbong dagat. At dito pumapasok ang mga warship concepts tulad ng HDF 6000. Hindi lang ito simpleng barko. Isa itong simbolo kung saan papunta ang future naval warfare, mas malalaki, mas stealthy, mas connected sa sensors at missiles, at kayang lumaban sa multiple threats ng sabay-sabay. At kung sakaling dumating ang araw na magkaroon ng sapat na budget ang Pilipinas para sa ganitong klase ng warship, posibleng magbago talaga ang balanse ng naval capability sa rehiyon. Imagine mo na lang, isang Philippine Navy Task Force na may kasamang HDF 6000 mini-destroyer, armed with long-range missiles, advanced radar systems, at integrated air defense capability. Hindi man ito agad katapat ng pinakamalalakas na navy sa mundo, pero malaking hakbang yun para sa isang bansang matagal na naging underfunded ang military modernization. Sa ngayon, nananatili pa lamang itong posibilidad. Pero gaya ng maraming defense projects noon na dating mukhang imposible, unti-unti ring nagiging realidad kapag may political will, strategic planning, at sapat na pondo. Kaya ang tanong ngayon ng maraming Pinoy defense enthusiasts, kung magkaroon nga ng pagkakataon, dapat bang kumuha ang Pilipinas ng ganitong klase ng mini-destroyer? At kung mangyari man yun, handa na kaya ang Philippine Navy para pumasok sa bagong era ng high-end naval warfare?